Gold digger. Yan yung karaniwang litanya na naririnig ko sa mga mister toward sa kanilang mga misis. O di kaya mga lalaki toward sa kanilang mga naging girlfriends. Mga style para pagsimulan ng pag-awayan kapag sila'y nananawa na sa kanilang mga misis o partner ba. Gagawa ng istorya. Parang alam mo naman na meron pang gold na madig sa kanya. Hindi nila nare-realize na sapat ba yung kanilang kinikita, sinasahod para sabihin meron pang matitirang gold na madig sa kanila. O nagkanda-ugaga ng nahihirapan yung misis nila o live-in partner, mga girlfriend, para ma-stretch yung budget na iniintrigo nila. Mapagkasya lang sa pangangailangan nilang lahat. As in lahat, pati siya kasali. Kapag nagbunga yung kanilang pagmamahalan, nagkaroon sila ng mga anak, hindi nare-realize na yung katawan ni Mrs. Ba, yung kanyang pagkatao, lahat ng klase ng role, ginampanan niya. Sino ang dapat na mabansagang gold digger? Si Mrs. Ba o si Mr.? Gusto mo pa rin ipaliwanag ko kung bakit gusto kong tawaging gold digger ang mister? Na nagre-reklamo? Palasisi? Palahanap kung saan dinala ang budget na inintrigo kay misis kahit hindi magkasya? Lapit. Ilapit mo ang tenga mo para madinig mo ng klaro yung mga paliwanag ko sa'yo, Dodong. Karaniwan sa mga mister na ito, kapag sila ay nagdesisyon na mag-asawa, numero unong pagtrato nila sa mga misis, slave nila. Personal assistant. Tagapag-alaga ng bunga ng kanilang pagmamahalan, lalo na yung mga anak. So, tinanggap na yan ni misis. Normal yan na obligasyon ni misis. Kasi dugo niya naman yung pagsisilbihan niya. Dugot laman, nagmula sa kanyang sinapupunan, kaya konti lang ang topic natin tungkol sa pag-aaruga sa mga anak ba. At si Mrs., siya ang personal assistant ni Mr. Bukod sa sariling housemaid ang trato niya, hindi niya tinitignang dapat may equal rights, may equal respect na matanggap, na dapat teammate sila. Parehas lang ang label. Kasi yung role na kanilang ginagampanan ay parehong importante. Sa kanilang sariling pamilyang binuo. Diba tama naman? Para sa akin personally, walang ibang dapat tawaging gold digger kundi itong mga mister na palasisi. Palayaw-yaw. Palabintang. Palahanap kung saan inilagak yung kakapiranggot na budget na ibinigay kay misis para i-stretch at magkasya pang sustento ng pangangailangan nilang personal. Including siya, syempre. Diba? Na kapag nabawasan ni misis ng mga 200 o less than 1,000 yung budget, kasi ibinili niya ng personal na pangangailangan niya, o kung mayroon pa siyang mga regla-regla dyan, bibili ng mga pantakip, pepe, diba? Kailangan yan. O mga personal na bagay na, syempre, pang-maintain naman niya ng kanyang aura para hindi mo siya palitan. Kasi kung hindi nga siya mabango at lulosyang-losyang, yan ang gagamitin mo na namang panlaban sa misis mo. Bukod sa salitang gold digger, papalitan mo na naman siya ng may bango, kakaibang aura. Ganyan, mga style ninyo, boys. Bakit kayo gold digger, mister, na pala complain? Una, trinato na ninyo si misis ninyo na inyong personal maid, personal yaya, tagalaba, tagaluto, taga-budget, personal assistant, o personal nurse ninyo kapag kayo nagkakasakit, gwardiya ng inyong bahay, o sa loob at labas, marami silang ginagawang obligasyon.
na hindi ninyo nare-realize at hindi ninyo sinuswelduhan. O hamunin ko kayo na yung role ng misis ninyo, yung isa-isang role na ginagampanan niya lahat, mag-hire kayo, pasahurin ninyo. Tignan ko kung hindi kayo mamulobe, kung magkasya ba yung sinasahod ninyo o kinikita, para deserve na tawagin ninyo ang mga misis ninyong gold digger. Ang kukupal ng inyong pagmumuka, nakatuon lang kayo doon sa pangangailangan ng mga bunga ng pagmamahalan ninyo mga anak at sa personal ninyong needs. Na-ignore ninyo, na disregard si misis. Oh, si misis, tinitignan ninyong parang mga nanay ninyo. Dahil ang mga nanay hindi yan nagko-complain kahit hirap na. So gusto nyo, ganun din yung label na nakalakip sa inyong mga misis. Hindi teammate, hindi equal rights ang binibigay ninyo, hindi equal treatment. Pagmamaltrato. Biruin mo, tatawagin mo pang gold digger? Hindi na siya humihingi ng sahod sa'yo sa pagtrato mong maid sa kanya. Oh, tagalaban ng damit mo, tagaayos ng gamit mo. Kapag may sakit ka, siya ang nag-aasikaso ng lahat. Oh, pagdating mo sa bahay, pagkatapos ng pag-provide mo, yun lang naman alam mo, trabaho, bahay. Pagdating mo sa bahay, abahayahay, nakataas pang paa, nag-aantay na timplahan ng kape, pagsilbihan ni misis. Tapos sa kunting nababawas niya doon sa budget panbili ng pantakip-pepe niya, pag meron siyang regla, magko-complain ka pa. Saan niya dinala? Bakit kulang? Isipin mo yan, may mga city services pa. May mga emergency pang mga pagkagastahan na hindi inaasahan. Madudukot doon sa inintrigo mong kulang-kulang. Kaya wag kang umastang kulang-kulang ba? Kung may gold digger kayong mga mister yun. Dahil si misis, ang daming role ang ginampanan niya, isang katawan lang. Ma-imagine mo ba yan? Madalang magreklamo. Kapag pagod na magyaw-yaw, yan lang ang armas niya eh. O, naintindihan mo na. O, ikaw, mister ang gold digger. Kupal moks ba? For entertainment purpose only, pero bato-bat po sa langit, ang tamaan ikaw yun.